sa maaksyong rescue ngayong gabi. Hindi natin maagapan po yung lola. Dehydrated na po siya. Lower na po rin ng BP niya. Mamatay po ang matanda kung di natin agad na rescue itong matanda na to. Ang bahay nila Lola Choleng ay dito sa Kupang talaga. Kaya lang nung sinasabi niyang nag-away sila ng manugang niya, nagsimula na siyang tumira sa karsada. Particularly dito sa subdivision namin. Pag-alagala, nangihingi ng pagkain. Kasi alam naman nila na wala na pong bahay, pinagdose. Yan maraming nawa sa amin dito. Sa panahon ng tag-ulan at baha, nalalagay din po sa peligro ang mga nakakatanda. At sa pagbabantay ng Barangay San Antonio sa Pasig, isang 82 anyos na may sakit ang nangangailangan na sagipin. Tunghayan po ang video footage ng pagsaklolo na kinunan mismo ng rescue team. August 9, 10 o'clock a.m., may tumawag po sa ating Barangay San Antonio Rescue Command Center na nangangailangan po ng tulong. Hindi daw po sila makalabas at hanggang bewang at tumataas po daw ang tubig. Kaya kailangan po i-rescue ang kanyang lola at sapagkat po wala na po silang makain at mga gamot ng matanda. Medyo nahirapan po kasi kami po ay bago lang po sa area at nasa dulo po itong Metropolis Village, no? At kami po bilang rescuer ay agad namin sumugod at lumangoy at dala po namin ng rescue boat namin at hinanap po namin agad yung bahay ng lola na nire-rescue namin. Mataas po yung bahay. Second floor po ito. Halos nasa 50 feet po yung taas po niya. No? At nakita niyo pa, naka-grills po talaga at kaya hirap na hirap po kami umakyat. Ingat, Chico. Ingat. Ang nanay ko po, meron po siyang hypertension, meron po siyang spine fracture sa likod, at sa gilid, meron din po siyang fracture at meron din po siyang peg insertion na kung saan po siya kumakain sa tiyan. Dali, konti pa kasi nakatagilid siya. Kasi yung ano niya, yung sweater niya. At kaya po naging napakahirap ang sitwasyon na yun during the habagat na nawalan po kami ng kuryente. Ang nanay ko po kasi kinakailangan niya mag-nebule 3 times a day para hindi po mapulmonya. Hindi natin maagapan po yung lola. Dehydrated na po siya at lower na po rin ng BP niya at mahalagang mamatay po ang matanda kung di natin agad na rescue itong matanda na to. Lalagay mo na siya. Hawakan mo na kasi ito. Oo nga po, yung nga pinag-carousel eh. Parang kumula pa, hindi mo ba sa'yo matanda. Kaya dyan sa case, sir, may karoon ano? Pero ba siya may mapasarap ano, plastic o mga umbrella? Eh, wala. Ginamitan po siya namin ng spine board at ilagyan po namin ng spider strap para hindi siya gumalaw, no, pagka baba namin sa hagdanan. Yung ano ng pinto, adjust mo na ako dito ha, para makaikot kayo. Oo, yan. Ano ka? Kaya? Sige. Mami, bababa lang po, mami. Tandaan, nagay ambulance. Taas lang ha. Tandaan nyo lang na. Oo, madalas tandaan. Labas mo na, tawag ko ha. Sige, bitaw na. Ayan, hindi si Jubin na. Sige, labas mo na kayo dyan.
Napakabait po ng Panginoon kasi yung Barangay San Antonio, sila lang po talaga yung merong ambulance at may spine board na marami po sila naka-rubber boat na tumulong sa amin, umakyat sa terrace namin para lang po ma-rescue kami kasi ang baba namin puro na ng tubig. Kung wala pong dumating na rescue team, most probably, delikadong buhay ng mami ko. Kasi ilang days pa po bago nawala yung tubig, weeks pa yata bago nawala yung tubig. Maraming pong salamat sa lahat po ng tulong nyo, sa lahat ng tulong ng Barangay San Antonio. Talaga pong nailigtas ang nanay ko. Chinek up po natin ang BP niya at nilagyan po na siya ng oxygen kasi po bumababa yung oxygen level. At nilagyan po natin siya ng IV intravenous at para po yung kanyang pagkain po ay madagdagan kasi po dehydrated na po siya. Dinala po natin to sa pinakamalapit na ospital. Pero yung ginawa po natin na upon the request of the relatives, dinala po natin sa Quezon City Hospital to. Buti napunta po kayo dito sa amin. Gusto ko talagang makita si Lola kung anong nangyari ngayon. Laking tulong po sila sa atin. Basta Lola, dito lang kami. Basta tawag lang po kayo sa amin. 24/7. Pupuntahan ko kayo. Ang bahay nila Lola Choleng ay dito sa Kupang talaga. Kaya lang nung sinasabi niyang nag-away sila ng manugang niya, nagsimula na siyang tumira sa karsada. Particularly dito sa subdivision namin. Pag-aalagala, nangihingi ng... Sa edad na 74, 2 dekada pong nagsilbing palaboy sa kalye si Lola Soledad Gatilla Go. Sa isang gilid sa kalye ng subdivision sa Marikina, ang kanyang nagsilbing tahanan. Umaasa lamang siya sa limos. Hanggang isang araw, isang residente ang nagbalasakit sa kanya. Pagkain, sinapay, bigay ko sa atin yung mga dumadaan. Bagang klaseng pagkain. Oo, mga barya. Mga bigay ko sa akin. Saan, may 50, may mga barya. Dami dito, di meron mga nagpatakutsi, nakatricycle. Minsan mga dala-dala dito. Kahit gabi, gisingin nila. Nung pagtapos kong grade 6, nagparam ko sa kuya ko, nag-aral high school. Namasukan ako rito. Nagtinda akong balot, Pinoy, chacharon. Nagtinda akong boto kutsinta, nagtinda ako ng pinapatdaing, nagtinda ako mga kung ano-anong klase pagkagay maraming kilala. Bigay sa akin. Ito, bigay ito sa akin. Doon naman dito, may bigay sa akin yan na nagpagkakutsi dito. May kumot, may damit, may unan. Kasi alam naman nila na wala na akong bahay, binuldoser. Yan maraming nawa sa amin dito. Dalawa lang, parang lalaki. Yung bunso na sa Ilocos, hindi pa nga nakikita eh. Susi dito, yung panganay ko. Anong ginawa ng manugang ko? Pinalo kong sandok dito. Ang init, alo ko ka. Eh, sinaktan na ako, kaya lumayos ako. Para man ako nibang matutulugan. San lugar yan, nagbubuti ako. O, may dala akong papel, dyaryo. So, ang isang matanda na nakaranas ng dahas sa kamay ng kanyang mga minamahal, napakalaki na nag-i-epekto nito. So, saang aspeto? Siyempre sa sarili. Makakaramdam siya ng awa sa sarili niya. Makakaramdam siya na pagiging walang kwenta, walang silbi. So, a lot of these things na makakakos ng sobrang pain or sadness sa kanya. Nakakaawa kasi parang walang pamilya na nagmamalasakit. Tapos minsan nauulanan siya eh. Basta ganyan pa rin ang sitwasyon niya.
Nakilala ko siya sa karsada actually. Pag-alagala siya dito sa amin. Ito, una sa simbahan, tapos dito, tapos napunta na rito nga. Palagi kami nag-uusap. Minsan pag may pera, binibigyan ko siya ng pera, pagkain. Nakakaawa kasi yung kalagayan niya eh. Kita nyo naman, nung kasing naghabagat, na hypothermia siya. Medyo kinabahan kami. Kawawa naman, baka abutin ng disgrasya dito. Ang bahay nila Lola Choleng ay dito sa Kupang talaga. Kaya lang, nung sinasabi niyang nag-away sila ng manugang niya, nagsimula na siyang tumira sa karsada. Particularly dito sa subdivision namin. 1 taon at kalahati na siya dito sa lugar na to. Pag-alagala, nangihingi ng pagkain, ganon, nagbabahay-bahay kung saan-saan nakikilaba, nakikiligo. Until ngayon na medyo mahina na siya, dito na siya nagstay. Noon po nga nung dumating ako dito ng metro, naawa na sa kanya. Diyan yung siya kahiga. Kaya tinutulungan ko siya. Dito ako nagigilig sa kanina. Kaya lang po ayaw tanggapin yan. May sabon na lang. May sabon na doon. Naawa rin siya. Kasi nga, ako nakiusap sa kanya, matulungan niya matanda. Sabi ko, kakaawa naman. Sige, sabi niya. Ikaw na ang bahala dyan. Hindi rin siya umuwi dun sa isa niyang anak sa Santa Ana kasi pedicab driver lang yon at nakikitira lang sa isa nilang kamag-anak din doon. Wala rin kakayahan para buhayin si Lola Choleng. Napakahirap niyan. Nakakaawa kasi matanda na, medyo payat. Obviously may sakit na yan hindi lang natin siguro nahalata. Concerned kami sa kalagayan ni Lola Choleng dito. Meron siyang nag-sponsor sa kanya para makauwi sa Leyte. Yung sponsorship, pinost ko yung picture ni Lola sa Facebook account ko. Ano po ba dadalhin mo doon? Eto, nandito ang pera ko, at saka ito tinapay. Para saan po yung tinapay? Doon sa mga ano ko, anak ng aking pamangkin. Asan ang tinapay? Eto. O akala ka dadalhin mo yung tinapay? Ito na. Nay, pupunta tayo sa Santa Ana. Kakausapin natin yung anak mong si Lito. Magpapaalam ka na at bukas uuwi ka na sa Leyte. Ha? May tumulong na sa atin, may nag-sponsor na tayo ikaw ay makauwi ng Leyte para makabalik ka na doon sa mga kapatid mong may sakit. Si Lito. Alis na po. Uuwi na ako kayo doon sa probinsya. Bukas. Mauna na kayo doon. Oo. Bukas alas ko sa, madaling araw sa bilang. Ang sabi ko sa anak ko, ang mga bata mong pabayaan, gamutin mo yan, ha? Oo, sige. Walang tigil ako sa kayak. Kahit mga bata, pag may sakit, ayaw ka pang bagot ng anak asawa mo. Ako rin naman, nag-aalala ako sa inyo eh. Kaya lang, Huwag kang magalit sa akin. naghahanap buhay ako doon. Wala, maliit na kinikita ko. Kasi ang alam ko ho, nung pumunta dito ang nanay ko, ang sabi niya meron daw siyang tinutuluyan na kaibigan niya. Kaya naniniwala naman ako na may kaibigan niya siyang tinutuluyan. Tapos nung bandang huli, nabalitaan ko na lang na doon pala siya natutulog sa kalye na yun. Mahal na mahal ko yan kasi nanay ko yan, magulang ko yan. Kasi ang nangyari nga ako niyan, yung asawa ko, yung nasaktan yung nanay ko. Binaliwalan ko yung asawa ko sa magulang ko. Nagpapasalamat ako na natulungan niyo yung nanay ko. Kung anong may tutulong sa nanay ko, lubos din ako nagpapasalamat kung ano niya.
Ginagurya Patinyo. Ang asawa Tonyo Patinyo. Ha? Hinahanap na natin yung location ng bahay ng kapatid ni Lola. Mukhang hindi na niya matandaan ang original dahil matagal nang hindi na uwi dito. After 25 years,